Halos hindi magkandaw-gaga sa pagtatrabaho ang mga magulang ni Annalyn para lamang siya ay makapag-aral at makapagtapos. Hindi sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang para sa kolehiyo niya. Kaya ang ginawa ni Annalyn ay naghanap siya ng trabaho at nang may mahanap na siya, ito ay isang katulong sa bahay ng mga Santos. Si Annalyn ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. Namumuhay siyang simple, kaya't kahit hirap sa buhay ay hindi yun naging hadlang para hindi magpatuloy sa buhay. Isang ampon lamang si Annalyn. Nakita siya sa labas ng simbahan noong sanggol pa lamang siya. Mabuting at ang nakakita sa kanya ay mga mabubuting tao at matagal nang hinahangad ng magkaroon ng isang anak. Ang kanyang mga magulang na nag-ampon sa kanya ay hindi na nabiyayaan na magkaroon ng anak dahil ang kanyang ina ay hindi kayang magbuntis. Alam ng dalaga na siya ay isang ampon lamang, ngunit hindi yon pinaramdam ng kanyang mga magulang dahil anak talaga ang turing sa kanya, isang parang tunay na anak. Alam ni Annalyn kung saan siya napulot at alam rin niya ang buong pagkatao niya, ngunit hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa totoo niyang mga magulang. Lahat naman raw ay may rason kung bakit nakakagawa ng bagay na hindi mo naman gustong gawin. Kaya siguro siya ipinamigay dahil baka may rason ng mga ito. Si Annalyn ay nasa 20 anyos na at masipag siyang mag-aral sa kolehiyo. Siya nga ay kasama sa Dean's Lister at napakatalino ng dalaga. Isang araw ay nagpaalam siya sa kanyang ina na kung pupwede ay mamamasukan siya ng trabaho para makatulong sa pangtustos ng kanyang pag-aaral. Sa una ay hindi ito pumayag, pero dahil sa mapilit si Annalyn, ay pumayag na lamang ang kanyang ina. Labag man sa kalooban ngunit kailangan niyang sundin ang kanyang anak, dahil para rin naman sa kanila ang gagawin ni Annalyn. Tumatanda na rin kasi sila, kaya't kailangan na nilang bigyan ng kalayaan ang dalaga. Kailangan nilang iparamdam sa dalaga na hindi na siya bata pa, na kailangan niya na rin maging independent, kahit na independent naman talaga siya. Para kapag nawala ang kanyang mga magulang, ay alam na ni Annalyn kung ano ang dapat niyang gawin nang siya ay mag-isa na lamang. Hindi alam ng kanyang mga magulang na isang katulong ang trabahong papasukan ni Annalyn, dahil baka hindi siya payagan ng mga ito na magtrabaho. Tuwing Sabado at Linggo lamang siya makakauwi sa kanilang bahay, at tuwing Lunes hanggang Biyernes naman siya magtatrabaho sa bahay ng mga Santos. Ang mga Santos ay may anak na lalaki. Siya lamang ang nakatira rito, kasama ang 2 katulong at isang gwardiya. Mababait naman ang mga ito, puwera lamang sa anak ng mga Santos na si Joaquin. Ang binata ay isang mayabang, masungit, at makasarili, at higit sa lahat ay palaging lasing kung umuwi sa kanilang bahay. Kinakailangan ng mga Santos na maghanap ng isa pang katulong para bantayan ang kanilang anak dahil pasaway nga ito. Nasa 20 mga katulong na ata ang sumubok na mag-alaga sa kanya. Ngunit sa lahat ng ito ay iniisa'y walang tumagal. Gwapo nga ang binata, ngunit hindi ka talaga tatagal dahil sa napakapangit na ugali nito. Isang malaking good luck na lamang kay Annalyn ang bagay na yon. Sana ay siya na ang huling katulong na makakapagpatino dito. Anak, huwag mo namang kalimutan ang usapan natin ha. Magtatrabaho ka pero huwag mong pababayaan ang sarili mo. Sabi ng kanyang ina habang naglalakad sila papunta sa sakayan. Ngayon na ang unang pagpasok ni Annalyn sa trabaho. Opo, inay. Pangako po. Sabi niya hanggang sa makarating na sila sa sakayan. Nagpaalam na sila sa isa't isa at sumakay na ang dalaga sa jeep papunta sa terminal ng bus. Nakarating naman kaagad si Annalyn sa terminal ng bus at naghintay muna siya ng ibang mga pasahero hanggang sa umalis na nga ang bus. Malapit ang universidad ng dalaga sa bahay ng mga Santos, kaya't hindi na namumroblema pa si Annalyn kapag siya ay papasok sa campus nila. Nakatulog ang dalaga sa 1 oras na biyahe, kaya't hindi niya namalayan na nakarating na pala sila sa terminal. Pagkababa ni Annalyn, ay may lumapit sa kanya na isang matanda at isang binata. Sila siguro yung mga tauhan ng mga Santos, sabi niya sa kanyang isipan.
Bumati si Annalyn sa dalawa at nakangiti namang tumugon ng dalawa. Mukhang mababait naman ang dalawa kaya nakakasiguro si Annalyn na hindi siya maboboring sa bahay na papasukan niya dahil may dalawang tao siyang makakausap. Nagpakilala ang matanda bilang si Manang Belen. Base sa kanyang itsura, ay mahigit 50 anyos na ito. May mangilan-ngilan ng puting buhok, pero ang porselanang kutis ay hindi pa rin naglalaho. Maganda si Manang Belen. Marahil habulin ito ng mga kalalakihan noon sa angkin nitong kagandahan. Nagpakilala naman ng binata na si Ken. Mas matanda ito ng 2 taon sa kanya. Napakagwapo nito. Batikas ang pangangatawan at matangkad. Kaya naman bigla na lamang siyang naliit sa kanyang sarili. Kalmado ito habang nakikipag-usap at sa tingin niya ay may respeto ito sa mga kababaihan. Mukhang mabait rin at gentleman. Nagpakilala na rin si Annalyn sa kanila at saka na sila pumunta sa bahay ng mga Santos. Ini-interview siya ni Manang Belen habang nasa biyahe sila. Magalang naman itong sinasagot ng dalaga. Si Manang Belen pala ay matagal nang namamasukan sa mga Santos. Sanggol pa lamang sa Sir Joaquin ay naroon na siya, kaya't kabisado na niya ang gusto ng binata. Ngunit habang lumalaki ito, ay nag-iiba na ang hilig. Si Ken pala ay apo ni Manang Belen at matalik rin na kaibigan ni Sir Joaquin noong sila ay mga bata pa lamang. Pero nagbago yon sa hindi malamang kadahilanan. Hindi na naikwento pa ni Manang Belen kay Annalyn ang nakaraan ni Sir Joaquin. Kaya hindi na lamang din tinanong ni Annalyn dahil baka hindi naman dapat malaman ng lahat. Kinakabahan si Annalyn dahil first time niyang makikita ang mga Santos. Ang kanyang amo raw ay naghihintay sa pagdating nila bago ito bumalik patungo ng probinsya dahil may trabaho sila roon na kailangang asikasuhin. Ilang minuto na ay nakarating na sila. Namangha ang dalaga sa bahay na nasa harapan niya. Sa totoo lang ay hindi ito bastang bahay. Isa itong mansyon. Sobrang laki at puno ng mamahali ng nasa loob nito. Maging ang kanilang gate ay kusang bumubukas. Sa TV lang nakakakita si Annalyn ng automatic na gate. Pero natuwa siya nang masaksiyan niyon ang kanyang mga mata sa personal. Malawak ang hardin ng mga ito. Ganon rin naman ang parking area at may fountain sa gitna. Tumingin siya sa terrace sa itaas ng mansyon at nakita niya ang isang lalaki na nakatingin ng masama sa kanya. Napansin niyang napangisi ito kaya agad siyang natakot at kinabahan. Napaisip si Annalyn sapagkat magkaiba ang ugali ni Ken at Joaquin. Agad namang pumikit si Annalyn sa naisip dahil bakit niya ipagkukumpara ang dalawa. Ay magkaibang tao naman talaga ito. Huwag kang matakot, Annalyn. Ganyan lang talaga siya sa mga bagong mag-aalaga sa kanya. Pero mabait yan. Sambit ni Ken na nasa tabi ni Annalyn. Kanina pa pala ito nakatingin sa dalaga. Hindi halata na mabait siya. Bulong ni Annalyn sa binata. Kaya't natawa na lamang ito at pumasok na sila sa loob ng mansyon. Saka lang ulit siya namangha sa ganda ng loob. May hagdan na may red carpet at gold ang hawakan ng mga hagdanan. May chandelier sa itaas at napakagandang pagmasdan. Kulay puti at kulay gold ang tema ng kanilang bahay. At ang gandang pagmasdan talaga nito. Para bang kapag pumasok ka rito, ay parang ikaw ay nasa isang drama at ikaw ang prinsesa habang bumababa sa hagdanan at nakasuot ng mamahaling damit. Kailan kaya ito matatamasa ng dalaga? Pero ganon pa man, kahit gusto niyang maranasan ang marangyang buhay, ay kontento pa rin siya sa kung ano man ang meron sila. Masayang pamilya, walang may sakit sa kanila, at nagmamahalan pa. Yun lang naman ang importante sa loob ng isang bahay at pamilya. Bigla siyang nanlambot nang makita niya ang kanyang amo. Sa unang tingin ay akala mo'y mangangain ng tao ang mga ito. Pero nang magsalita sila, ay mahinahon at mabait. Sobrang ganda ni Madam Celestine. Pangalan pa lamang ay parang reyna na. Hindi ito katangkaran. Hapit ang kanyang mga damit, kaya kitang-kita na napaka-sexy nito. Hindi mo aakalain na nasa 45 years old na pala ito. Ang kilis ng kanyang mga balat at ang kanyang mga mukha ay napakaganda. Si Sir Victor naman ay nasa 46 na at napakagwapo rin ito. Mahinahon ang kanyang boses at ang ganda nitong pakinggan.
Para itong isang DJ sa radyo. Matangkad ito at matikas rin ang pangangatawan na gaya ni Ken. Papaano pa kaya kapag si Sir Joaquin na ang kanyang nakita? Malamang ay nagmana ito sa kanyang ama. Maya-maya raw ay bababa na si Sir Joaquin. Kaya't mas lalong kinabahan si Annalyn. Dahil first time niyang makikita ang binata at aalagaan niya pa ito. Kasi ang inaalagaan ay mga bata lamang. Pero bakit binata pa ang napunta sa kanya? Habang nagkikwentuhan ng lahat, ay may isang tao na bumaba sa hagdanan. Padabog itong naglakad pababa. Kaya agaw eksena talaga ito. Nakasuot ito ng uniforme at mukhang papasok na sa eskwelahan. Ang oras naman ng pasok ni Annalyn ay hapon pa kaya't maihahatid niya pa sa school ang kanyang alaga. Natawa na lamang si Annalyn sa kanyang naiisip. Ano ba yan? Binata na pero kailangan pa rin ihatid sa eskwelahan? Natatawang saad ni Ana sa kanyang isipan. Anong tinatawa-tawa mo dyan ha? Agad na napaatras si Annalyn nang magulat siya sa boses ni Joaquin na nasa harapan na pala niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya man lamang napansin iyon dahil kinakausap niya ang kanyang sarili. Natakot si Annalyn sa maaaring mangyari dahil unang araw pa lamang niya ay pangit na kaagad ng serbisyo niya. Nagpaumanhin siya sa binata at ganoon rin sa kanya ang mga amo na nagulat rin sa nangyari. Joaquin, huwag mo namang takutin si Annalyn. Siya ang mag-aalaga sa iyo. Kaya't umayos ka. Sana'y magtino ka. Mautoridad na sabi ni Sir Victor kay Joaquin. Umirap lamang ang binata roon at pinaikot sa kanyang daliri ang susi ng kanyang kotse. Hoy, umpisahan mo na ang pagtatrabaho mo. Bossy na pagkakasabi ni Joaquin at saka pa batong ibinigay ang bag kay Annalyn. Hindi naman ito mabigat dahil wala naman itong laman. Baka sa bilyaran na naman ang punta ng binata. Lumabas na si Joaquin habang ito ay sumisipol-sipol pa at pinapaikot pa rin ang susi sa kanyang daliri. Kailangan ang sumunod ni Annalyn dahil mukhang kasama siya sa school nito. Hindi pa siya nag-aalmusal, kaya't malamang ay magugutom siya mamaya. Ngayon pa lang ata ay parang gusto niya nang umuwi sa kanilang bahay. Mukhang hindi yata siya tatagal dito, pero kailangan niya dahil kikita siya ng pera rito. Tumakbo na siya para sumunod kay Joaquin, pero agad naman siyang nahabol ni Ken para ibigay ang 3 sandwich na kinuha nito sa lamesa kanina. Para naman kahit papaano ay may kainin si Annalyn. Dahil doon, ay napangiti na lamang ang dalaga at nagpasalamat kay Ken. Ako na ang bahala sa gamit mo. Ilalagay ko na lamang sa kwarto mo. Huwag kang mag-alala. Mabait yan si Joaquin. May respeto yan sa mga babae. Sambit ni Ken. Kilalang-kilala niya talaga si Joaquin. Dahil nga magkaibigan sila noong bata pa lamang. Nagbago man siguro si Joaquin. Pero ang respeto naman sa kababaihan ay hindi nagbago. Papahirapan ka, pero hindi niya naman siguro babastusin ang pagkababae mo. Nagpasalamat naman si Annalyn sa kanya. At agad na sumunod si Annalyn sa aalagaan niyang si Joaquin. Nakasakay na ito sa kotse at hinihintay nga si Annalyn na sumakay na. Unang binuksan ng dalaga ang pinto sa loob kaya't nagsalita si Joaquin. Hey, yaya kita. Kaya dito ka umupo sa harapan ko. Hindi mo ako driver ha? Napakamot na lamang si Annalyn sa kanyang ulo. Mabuti na lamang at mahaba ang kanyang pasensya. Lumipat si Annalyn sa harapan sa pinaharurot ng binata ang kotse. Napapikit si Annalyn sa kanyang kinaupuan dahil sobrang bilis ng pagpapatakbo nito ng kotse. Parang humiwalay ang kanyang kaluluwa ng ilang minuto. Dahil doon, ay tawang-tawa naman ang binata sa kalokohan nitong ginawa. At mas natawa pa nang makita ang itsura ni Annalyn. Gulo-gulo kasi ang buhok nito dahil sa hangin na nagmumula sa bintana. Dahil binuksan lang naman ng magaling niyang amo ang bintana habang pinapaharurot ito ng mabilis kanina. Maya-maya ay inihinto ni Joaquin sa tapat ng coffee shop ang sasakyan. Inutusan ng dalaga na bumili ng kape. Kinuha na ni Annalyn ang pera ng binata. Saka siya lumabas sa kotse. Hindi sinabi ni Joaquin kung ano ang flavor ng kape na gusto niya. Isa iyon sa mga hamon ni Joaquin sa kanyang mga nagiging yaya. Unang pupuntahan ay coffee shop. At kapag hindi nahulaan ang flavor ng kape, ay mas lalo lang papahirapan ng binata. Nakangisi si Joaquin nang makita si Annalyn na hawak ang kape na kanyang pinapabili.
Malakas ang tiwala sa sarili na magkakamali ang dalaga. Ngunit bigla na lamang nanlumo ang binata nang makita kung ano ang flavor ng kape na pinapahulaan niya. Isang coffee mocha ang binili ng dalaga. Ito ang paboritong kape ng binata. Buti na lamang ay nabanggit ito ni Manang Benan kanina habang sila ay papunta pa lamang sa mansyon. Mahilig raw ang binata sa kape mocha. Teka, paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Joaquin kay Annalyn. Tanging pagngisi lamang ang ibinigay ni Annalyn sa kanya. Dahil doon ay nainis naman si Joaquin. Pero wala naman siyang magagawa dahil nahulaan naman ng dalaga ang isang hamon na ipinapagawa niya. Maraming hamon na gagawin ng binata sa dalaga at sa tingin niya ay hindi magtatagumpay si Annalyn. Nagdaan nga ang ilang buwan at panay pahirap si Joaquin sa dalaga. Nakakayanan naman ito ng dalaga dahil wala naman siyang inaatrasan na laban sa buhay. Minsan nga ay pinabitbit sa kanya ang mga bag ng kaibigan ni Joaquin at ang bag ng binata sa mismong loob ng universidad nito. Marami ang naawa kay Annalyn, pero marami ang nagtatawanan. Isang kilalang gwapong binata si Joaquin. Itinuturing nga na isa itong hari ng kanilang universidad dahil sa taglay nitong yaman at pati na rin kagwapuhan. Pinapahirapan nila si Annalyn sa mismong universidad na pinapasukan nitong si Joaquin. Pinapahiya at ginagawang utusan. Maging ang iba nitong kaklase ay inuutusan na ang dalaga. Hinahayaan na lamang ito ni Joaquin. Dahil isang katulong lang naman si Annalyn. Nang gabing iyon, ay labis na lamang ang luha ni Annalyn. Dahil hindi niya naman deserve ang ganong trato. Porket ba isa siyang yaya, ay aabusuin na siya? Porket pagka sa mababang katayuan lamang ay aapihin na siya? Pagtatawanan at pahihirapan at higit sa lahat ay ipapahiya pa? Gusto lang naman niyang kumita ng pera. Pero bakit ganito ang nangyayari sa kanya? Umiiyak ka na naman ba? Nakita ni Ken si Annalyn sa likod ng bahay na umiiyak. Naaawa si Ken sa dalaga dahil hindi naman ito deserve na pahirapan ng kanilang amo. Bakit sabi mo ay mabait siya? Bakit hindi ko makita yon? Tanong nito sa binata. Maski ako hindi ko rin alam, Annalyn. Ibang-iba na si Joaquin ngayon. Iba siya sa kilala ko noon. Napaisip tuloy si Annalyn kung ano kaya ang nangyari sa kanilang dalawa at bakit nagbago itong si Joaquin. Bakit hindi niya kinakausap itong si Ken? Nagtagal ang kanyang pagtatrabaho sa mansyon at nakakapasok naman siya palagi sa paaralan. Hindi pa rin niya napapabayaan ang kanyang pag-aaral kahit na pinapahirapan siya ng kanyang amo. Lahat ng hamon sa buhay ay hindi atrasan ni Annalyn. Lahat ay kanyang kakayanin kahit pa ito ay mahirap. Iba't ibang pagsubok ang pinapagawa ni Joaquin sa kanya. Palagi siyang pinapahirapan sa universidad nila Joaquin. Pati sa bahay ay pinapahirapan rin siya. Lahat ng mga assignment ng kaklase ni Joaquin ay pinapasagot kay Annalyn. Pinabayaran na lamang siya para kahit papaano ay makatulong ito para makaipon siya. Tinatapos na niya ang huling pinapagawa ni Joaquin, ang linisin ng buong kwarto niya. Sobrang gulo ng kwarto ng binata. Dahil kalat doon, kalat dito, tapon doon, at tapon dito. Pati brief na gamit ay si Annalyn ang naglalaba. Isinasalang na lamang niya yon sa washing machine. Wala sa ayos ang kanyang amo. Pati na rin kapag pupunta sila sa bahay ng kaibigan ng binata, ay sinasama si Annalyn para pahirapan siya. Kahit hindi niya obligasyon ay pinapagawa sa kanya. Hinahayaan na lamang ni Joaquin na gawing alipin si Annalyn sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Pinaglilinis ito ng bahay, pati ng mga damit ng kanyang mga kaibigan ay si Annalyn pa rin ang pinaglalaba. Isang beses nga ay naawa ang isa niyang kaibigan na si Dwayne. Sinabihan niya si Joaquin na hindi na dapat inuobliga si Annalyn na magtrabaho sa ibang bahay dahil wala naman yon sa kontrata. Kaya simula noon ay hindi na ulit pa pinagawa ni Joaquin yon. Hindi na rin ito pinapasama sa school para pahirapan. Pero mas gagawin niyang alipin sa kanilang mansyon. Ihatid na kita sa inyo, sampit ni Ken kay Annalyn. Dahil Sabado ngayon at uuwi si Annalyn sa kanila para makasama nito ang kanyang mga magulang. Kahit na tuwing Sabado at Linggo siya umuwi sa kanila, ay hindi pa rin niya maiwasan na ma-excite. Pakiramdam niya kasi, ay pahinga niya ang kanyang mga magulang. Sa yakap lang ng mga ito ay gagaan ulit ang kanyang pakiramdam. Pagod na siya sa kanyang trabaho.
pero kailangan niyang maging matatag. Nang maiatid na siya ni Ken sa kanila, ay nagpasalamat si Annalyn. Agad siyang pumasok sa kanilang bahay ngunit bigla na lamang siyang nanlumo nang makita ng may sakit pala ang kanyang ina. Sandali na umalis ang kanyang ama dahil bumili ito ng gamot sa butika. Agad na niyakap ni Annalyn ang kanyang ina sa ito lumuha. Nangangayayat na ito dahil sa kanyang sakit, kaya't mas lalong naawa si Annalyn. Hindi niya gustong makita na nagkakasakit ang kanyang mga magulang dahil ito ay talaga namang kanyang kahinaan. Dumating rin naman kaagad ang kanyang ama at nagulat nang makitang naroon na si Annalyn sa kanilang bahay. Nagkasakit ang nanay ni Annalyn dahil sa stress at pagkapagod sa trabaho. Nagdesisyon si Annalyn na magpaalam muna na hindi papasok ng 1 linggo para lamang bantayan ang kanyang ina. Ngunit hindi pumayag si Joaquin. Nainis si Annalyn doon pero kailangan niyang pigilan dahil amo niya pa rin ito. Sinabi ni Joaquin na dadagdagan ito ang sweldo kaya hindi na nagdalawang isip pa si Annalyn. Ngunit hindi alam ng dalaga na dadamihan pa pala ang pinapagawa sa kanya. Dahil simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ay nagtatrabaho ang dalaga. Araw-araw nitong pinapalinis ang kotse. Tapos ay gagamitin at kapag uwi na ito ng gabi, ay talaga namang napakarumi na nito. Paulit-ulit yung ginagawa ng binata, kaya't paulit-ulit rin yung nililinis ng dalaga. Sumabit nga ang Biyernes, maagang natapos ni Annalyn ang paglilinis ng kotse. Ginamit naman ni Joaquin ito, dahil papasok ito sa paaralan. Hindi na sinama si Annalyn. Kaso pag-uwi ay puro putik ito kaya pinalinis muli sa dalaga. Tutulungan na kita, Annalyn. Lumapit sa kanya si Ken na halatang nag-aalala sa dalaga. Hindi dapat siya pinapahirapan ng ganito ng kanyang among si Joaquin. Layuan mo ang yaya ko, Ken. Umalis ka dyan. Nagulat ang dalawa sa pagsigaw ni Joaquin. Galit na galit itong nagpagitna sa dalawa. Itinulak ng binata si Ken at hinarap si Annalyn. Makita ko lang na kinakausap mo yung lalaking yan. Mas dadagdagan ko pa itong pinapagawa ko sa'yo. Galit na sabi ni Joaquin kay Annalyn. Joaquin, tama na. Nahihirapan na si Annalyn. Tao rin siya. Hindi siya kalabaw o robot. Galit na sabi ni Ken. Kaya't lumingon si Joaquin roon at pati na rin si Annalyn. Hindi inaasahan na masasabi yun ni Ken. Agad namang lumapit si Annalyn kay Ken para patigilin sa kung ano man ang isasambit ulit nito. Ngunit agad siyang hinila ni Joaquin. Hinigpitan ni Joaquin ang paghawak sa braso ni Annalyn at nasasaktan na roon si Annalyn. Namumula na ito kaya agad na nagalit si Ken. Sabing tama na, Joaquin. Nasasaktan na si Annalyn. Isang suntok ang ibinigay ni Ken sa dani nitong kaibigan dahil sumusobra na nga talaga ito. Sumusobra na sa kasamaan ng ugali. Sinasaktan na niya si Annalyn at nananakit na siya ng babae. Nagsuntukan ng dalawa at hindi yun kayang awatin ni Annalyn nang siya lamang mag-isa. Hindi naman inaasahan na uuwi ang mga Santos, kaya't nadat na nilang nagsusuntukan ng dalawang binata, kaya't kagad nilang pinaghiwalay ang mga ito. Nilapitan ni Annalyn si Ken, samantalang ang mga Santos naman ay pinagsabihan si Joaquin. Kilala nila ang kanilang anak, kaya't alam nilang si Joaquin ang nag-umpisa ng lahat. Hinawakan ni Annalyn ang mukha ni Ken at pasimpleng tumingin roon si Joaquin at nagalit. Marahil ito ay nagsiselos. May sakit na makikita sa mga mata niya habang tinitignan si Annalyn na inaalalayan si Ken na maglakad papaalis. Pumasok naman na sila Joaquin kasama ang kanyang mga magulang. Galit na galit ang mga ito dahil minsan na nga lang sila umuwi ay gulo pa ang mga abutan nila. Alam ng mga Santos na gano'n na talaga ang ugali ng kanilang anak. Pinagalitan nila ito pero wala ito sa sarili dahil naglalayag ang kanyang isip. Iniisip ng binata kung bakit si Ken ang pinuntahan ni Annalyn kaysa sa kanya na amo ng dalaga. Siya dapat ang unang inaasikaso kaysa kay Ken na isa lamang namang hamak na driver. Sa kabilang banda ay magkasama pa rin sina Ken at Annalyn. Ginagamot ng dalaga yung sugat nito dahil sinuntok siya ni Joaquin sa mukha. Humingi ng tawad si Annalyn kay Ken dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi sana ito mangyayari. Hindi naman dapat kasi pinapagawa ni Joaquin sa'yo ang mga ganong kabigat na trabaho. Halos araw-araw ka na lang naglilinis ng kotse niya. Tapos araw-araw din naman niyang dinudumihan.
Oo nga't yaya ka niya. Pero hindi ibig sabihin nun, napapahirapan ka na niya palagi. Nagtatrabaho ka lang naman. Hindi mo deserve ang ganitong treatment, Annalyn. Galit na sabi ni Ken. Hinawakan ng dalaga ang kamao ng binata at napakalma naman doon si Ken. Sa hindi malamang kadahilanan ni Ken, ay hindi siya mapakali sa tuwing nariyan si Annalyn. Para bang merong kakaiba rito. Alam niya ang tawag rito, pero ayaw niyang isipin dahil nararamdaman niyang may pagtingin rin si Joaquin kay Annalyn. Nangyari na ito noon, doon sa babaeng kaibigan nila. Nabuwag ang pagkakaibigan nila dahil sa isang babaeng iniibig nilang dalawa. Nagpaubaya si Ken roon, pero sinaktan lang ni Joaquin yung babae, kaya't nagalit si Ken kay Joaquin. At iyon na nga ang dahilan kung bakit itinigil na nila ang kahit anong koneksyon nila sa isa't isa. Ngunit kailangan lang talaga si Ken sa mansyon. Hindi muna umuwi si Annalyn sa kanila. Kahit na gustuin man niyang umuwi, ay hindi pwede dahil may inuutos sa kanya si Joaquin. Doble ang sahod roon. Kinabukasan, ay agad na pinuntahan ni Annalyn si Ken sa kwarto nito para sana ay kamustahin. Kaso laking gulat na lamang niya nang madatnan roon si Joaquin. Nagulat rin ito nang makita ang dalaga, pero agad din yung napalitan ng masamang tingin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Joaquin. Hindi siya sinagot ni Annalyn at tinalikuran siya nito. Tumaas naman ang kilay ni Joaquin doon at hinabol ang dalaga, sakay nawakan ng maigpit sa braso. Napaaray naman doon ang dalaga, kaya't kaagad na binitawan ni Joaquin ang kanyang braso. Bigla kasing naawa si Joaquin sa kanya. Wala naman ho siguro kayong ipapagawa sa akin, hindi po ba? Uwi muna sana ako sa amin. Magalang na sabi ni Annalyn kay Joaquin. Pinagkrus ni Joaquin ang kanyang mga braso habang nakatingin sa dalaga. Hindi ka pwedeng umalis dahil si Manang Belen ay umuwi sa kanila kasama yung Ken na yon. Ang magulang ko ay bumalik na sa probinsya. Kaya tayong dalawa na lamang ang narito ngayon sa mansyon. Ayokong maiwanan na mag-isa rito ngayon. Kailangan kita. Agad naman na nagtatakang tumingin si Annalyn kay Joaquin dahil sa sinabi nito. Kailangan? Tanong ni Annalyn sa kanyang isipan. Nang mapagtanto ni Joaquin ang kanyang sinabi, ay nangapa na lamang ito ng idadahilan. Nilunok ang sariling laway at hindi alam kung ano ang idadahilan. Kailangan kita. Para kapag may uutos ako, nariyan ka. Kaya, sumama ka sa akin at pumunta tayo sa mall. Utal na sabi ni Joaquin. Tumango na lamang si Annalyn roon. Umaktong walang pakialam sa sinabi ng binata. Nilampasan siya ni Joaquin at naglakad ito sa natural na paglalakad ng isang lalaki. Sumunod naman na parang bata si Annalyn. Maya-maya ay nakarating naman kagad sila sa mall at gaya ng sinabi ni Joaquin ay pinabitbit ang lahat ng paper bags sa dalaga. Halos lahat ng shop na madadaanan nila ay bumibili itong si Joaquin. Halos hindi na nga makita si Annalyn dahil sa natatakpan na ito ng mga gamit na binili ng binata. Pinagtitinginan na ang dalaga at ito na naman ang pananamantala ni Joaquin sa pagiging babae ni Annalyn. Keso yaya lang naman raw niya ito at siya ang boss nito, kaya may karapatan siyang gawin at iutos ang lahat sa yaya niya. Kumakain si Joaquin sa isang resto, pero si Annalyn ay naroon lamang sa labas ng resto. Nakaupo kasama ang mga gamit na binili ng kanyang boss. Gutom na si Annalyn ng sandaling iyon dahil hindi pa siya nag-aalmusal at inaya kaagad siyang pumunta ng mall ng kanyang among si Joaquin. Habang naghihintay si Annalyn na matapos si Joaquin kumain, tinawagan niya muna si Ken para kamustahin. Saktong online naman ito sa Facebook, kaya't nag-video call na lamang sila. Kinamusta kaagad ng dalaga si Ken. Umuwi raw sila muna at hindi na nakapagpaalam kay Annalyn dahil tulog pa ito nang umalis sila. Babalik naman raw sila sa susunod na linggo. Kaya't labis na malungkot si Annalyn dahil wala siyang makakausap sa mansyon. Hayaan mo, Annalyn. Papasalubungan kita pagbalik namin dyan. Teka, nasa mall ka ba? Anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Ken. Sinabi ni Annalyn na nagpasama si Joaquin dito sa mall. Hindi na niya ikinuwento pa na pinapahirapan siya dahil baka mag-alala na naman sa kanya si Ken. Basta, sabihan mo lang ako pag pinapahirapan ka na naman ng lalaking yun, ha? Bakit? Ano naman ang gagawin mo, ha?
Nagulat ang dalawa sa boses ni Joaquin. Kanina pa pala ito nakamasid kay Annalyn sa loob ng resto. Hindi nga naubos ang pagkain dahil nakita niyang kausap ng dalaga ang karibal nito na si Ken. Hindi na nakapagpaalam pa si Annalyn kay Ken dahil agad niyang pinatay ang kanyang cellphone at tumayo sa humarap kay Joaquin. Uuwi na raw silang dalawa at akmang kukunin ni Annalyn ang kanyang gamit nang biglang buhatin niyon ni Joaquin. Halos lahat ng paper bags na hawak niya kanina ay si Joaquin na ang nagbuhat ngayon. Naiwang na estatwa ang dalaga, hindi makapaniwala sa nangyari. Anong nakahain ni Sir Joaquin? Bakit bigla siyang pumait? Sabi ni Annalyn sa kanyang isipan. Kaya naman sinamantala yon ni Annalyn at sumunod na lamang hanggang sa makauwi na sila. Si Joaquin lahat ang nagbuhat ng pinamili niya at inilagay ito sa kanyang kwarto at bumaba para ibigay kay Annalyn ang pagkain na binili sa resto. Kumain ka na. Alam kong patay gutom ka. Umirap lang si Annalyn roon, saka kinuha ang pagkain dahil gutom na siya. Bubuksan na sana niya yung pagkain nang biglang umupo sa tapat niya si Joaquin. Tumaas ang kilay ni Joaquin dahil tinitignan siya ni Annalyn. Kakain ka ba? O gusto mong titigan lang ako magdamag? Bossy na sabi ni Joaquin. Pwede ka naman na pong umalis, sir. Kailangan mo na pong magpahinga. Ano? Magpahinga? Magpapahinga ako kahit kailan ko gusto. Ako ang boss dito, kahit wala kang karapatang utusan ako o paalisin ako rito. Pero ang totoo niyan, ay gusto lang talaga ni Joaquin na makasama si Annalyn. Kahit sandali lamang sa lamesa. At gusto niyang pagmastang kumain si Annalyn. Sa loob-loob ng binata, labag man sa kanya na pahirapan si Annalyn. Pero kailangan niyang gawin iyon para mas tumagal pa si Annalyn sa bahay nila. Para naman hindi ito umalis, ay dinaragdagan niya ang sahod nito. Dahil alam niyang kailangan ito ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sinama ni Joaquin si Annalyn sa inuman nila ng kanyang mga kaibigan nang bigla na lamang dumating ang babaeng dahilan para mabuwag ang pagkakaibigan nila ni Ken. Nagpakalasing si Joaquin at agad niyang hinila yung babae at iniuwi sa kanilang mansyon. Umuulan ng gabing iyon at may nangyari nga sa dalawa. Sa kabilang banda naman ay naiwan si Annalyn doon at umuwi na lamang ng mag-isa. Gusto siyang ihatid ng isang kaibigan ni Joaquin pero umayaw na lamang si Annalyn. Sa kasamaang palad, umuulan at gabi iyon. Wala siyang dalang pitaka at naiwan iyon sa kotse ni Joaquin. Umuwi siya ng mansyon ng basang-basa at nilalamig pa. Hindi na niya sinilip pa si Joaquin kung ano ba ang ginagawa nila ng babae sa kwarto nito. Basta't ang gusto lamang ni Annalyn ay magpahinga na lamang dahil pagod na talaga siya. Nagpalit na siya ng damit at nagkumot sa kalatulog na. Kinabukasan, nagulat na lamang si Joaquin nang makita niyang wala siyang saplot. Ganon rin ang babaeng kasama niya. Pinaalis niya na yung babae dahil ayaw niya na rito. Gusto lang naman niyang magparaos kaya niya nagawa yon. Nang maalala niya si Annalyn, ay tinawagan niya ito at hindi ito sumasagot dahil lowbat ang cellphone ng dalaga sapagkat nabasa ito ng ulan kagabi kaya't malamang ay nasira ito. Pinuntahan ni Joaquin si Annalyn sa kwarto nito. Hindi naman iyon nakalak kaya't pumasok na siya sa loob. Nakita niyang nakakumot ang dalaga at panay ang ubo nito. Tinanggal ni Joaquin ang kumot at nakita niya si Annalyn na mukhang nanghina. Kit inilagay niya ang palad sa noo ng dalaga. Mataas ang lagnat nito. Nag-aalala naman si Joaquin doon at hindi na alam ang gagawin. Kahit walang ideya ang binata sa pag-aalala, ay pinilit na lamang niyang alagaan si Annalyn. Dahil hindi magkakasakit ang dalaga kung hindi lang niya iniwan sa inuman at hinayaan itong maglakad sa gitna ng ulan. Inalagaan, pinakain, pinunasan, at pinainom ng gamot. Yan lang naman ang ginawa ng binata kay Annalyn. Yung dating siya ay inaalagaan, ay siya na ngayon ang nag-aalaga. Habang natutulog ang dalaga, ay nakatitig lamang si Joaquin sa kanya. Habang nakatitig siya, ay nakaramdam siya ng hiya, galit at konsensya. Hiya dahil naiiya siya sa mga pinagawa niya kay Annalyn noon. Galit siya sa kanyang sarili dahil naging makasarili siya. Nakukonsensya siya sapagkat dahil sa kanya ay nagkasakit si Annalyn. Marami siyang napagtanto ng araw na iyon.
Simula bukas ay hindi niya napapahirapan pang muli si Annalyn. Kapag magaling na ito, ay papauwi na niya ang dalaga para makasama na niya ang kanyang pamilya. Ayaw ni Joaquin yon, pero kailangan niyang bumawi kay Annalyn. Okay ka na ba? Tanong niya sa dalaga nang magising ito kinabukasan. Ipinahid niya ang kanyang palad sa noo nito at hindi na ito mainit pa. Ngumiti si Annalyn doon at nagpasalamat dahil sa pag-aalaga ni Joaquin sa kanya. Nakarating ang balita sa mga magulang ni Joaquin at masaya naman ang mga ito sa naging resulta ng pag-aalaga ni Annalyn kay Joaquin. Kaya napagdesisyonan nila na pauwiin na si Annalyn sa kanila para makasama naman ang kanyang mga magulang. Yun lang naman talaga ang sakop ng kontrata. Kapag napatino ni Annalyn si Joaquin, ay tapos na ang kanyang serbisyo. Nagawa naman iyon ng dalaga. Labis namang nalungkot si Joaquin doon. Ganon rin naman si Manang Belen at Ken. Hindi alam ni Annalyn na araw-araw ay pumupunta si Joaquin sa kanila at patago nitong sinisilayan ng dalaga. Aminado si Joaquin na mahal na niya ang dalaga at miss na miss niya na ito. Isang araw ay nagtapon ng basura si Annalyn at napansin niyang may nakamasid sa kanya kahit inalam niya kung sino iyon. Nakita niya si Joaquin na nakamasid sa kanya. Simula noon, ay palagi nang pumupunta si Joaquin sa kanilang bahay. Kilala na ito ng kanyang mga magulang. Hanggang sa umakyat na ng ligaw ang binata. Sa una ay nag-aalinlangan ang kanyang mga magulang. Ngunit kagustuhan ito ng dalaga, kahit wala na silang nagawa pa. Isang araw, ay nanlumo siya sa kanyang narinig. Hindi niya naman sinasadyang marinig ang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Narinig niya mismo sa kanyang ina na magkapatid pala sila ni Joaquin. Ito ang balitang nakapagpaguho ng kanyang mundo. Si Joaquin na anak ng mga Santos at ang totoong mga magulang ni Annalyn ay ang naging amo niya noon. Na ang taong inalagaan at minahal niya ngayon ay kanyang kapatid pala. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa balitang kanyang nalaman. Yung galit na nararamdaman niya noon para kay Joaquin dahil pinapahirapan siya nito, napalitan niyo ng pagmamahal ngayon. Ngunit isang balitang mahirap paniwalaan na magkapatid pala silang dalawa. Kinakailangang itigil ni Annalyn ang namamagitan sa kanila ni Joaquin. Kahit masakit man iyon, ay wala siyang magagawa. Hindi kasi sila pwedeng magkatuluyan dahil sila ay magkadugo. Sinabi ni Annalyn sa kanyang ina at pati na rin sa kanyang ama na narinig niya ang lahat ng iyon. Alam na niya ang lahat. Sunod niyang kinausap ang mga Santos. Tinanong niya ang lahat ng gusto niyang malaman kung bakit siya ipinamigay ng mga ito. Bakit hindi man lamang siya kinupkop? Bakit nila hinayaan na ibang tao ang umaruga kay Annalyn? Galit na galit si Annalyn kahit natanggap na niya ang lahat. Ang hindi niya lang matanggap ay kung bakit magkapatid sila ni Joaquin. Annalyn, ang totoo niyan ay hindi namin tunay na anak si Joaquin. Inampun lamang namin siya, anak. Sinabi yan ng kanyang totoong ama na si Sir Victor. Kinuwento ng mga Santos kay Annalyn ang lahat-lahat. Mahigpit ang angka ng mga Santos noon. Kapag nalaman na may batang babae sa angka nila, ay ipapatapon ito o hindi kayo ipapatahin. Ayaw nilang may babae sa kanilang angkan dahil walang magmamana at magdadala ng kanilang pamilya. Istrikto ang pamilya ni Sir Victor. Kaya't kahit labag sa kalooban nila, ay pinamigay na lamang si Annalyn. Hindi totoong iniwan siya sa labas ng simbahan. Magkaibigan si Sir Victor at ang mga kumupkop kay Annalyn. Malaki ang utang na loob nila rito, kaya tinanggap nila si Annalyn at itinuring bilang isang sariling anak. Ngayon ay tanggap na ni Annalyn ang kanyang buong pagkatao, ay siya naman itong takot ng humarap kay Joaquin. Kakausapin niya sana ito nang makita niyang kasama ang babaeng minsan nang minahal ni Joaquin noon. Nagpalipin ulit siya kay Joaquin kahit labag sa kanyang kalooban. Labag rin ito sa kalooban ng mga Santos, pero kagustuhan ito ni Annalyn. Siya ang nanakit kay Joaquin, kaya ito bumalik ulit sa dati nitong ugali. Pinapahirapan ulit niya si Annalyn, hanggang sa hindi na nakapagtiis pang muli si Annalyn. Sinabi na niya ang lahat-lahat, lahat ng nalalaman niya, sa buong pagkatao nito at sa totoong magulang ng dalaga. Sa nalaman niyang balita na magkapatid pala sila,
at nalaman niyang hindi totoo ang anak ng mga santos si Joaquin, dahil si Annalyn pala ang totoong anak ng mga ito, ay hindi makapaniwala itong si Joaquin sa kanyang nalaman. Sapagkat alam niyang si Annalyn na ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng mga santos. Dahil doon ay labis na nasaktan si Joaquin. Alam rin ni Joaquin na ampun lamang siya at galit na galit siya sa kanyang sarili dahil pinapahirapan na naman niya si Annalyn. Sinaktan na naman niya ang babaeng mahal niya. Ang bilis ng panahon, dahil ang isang yaya lamang na nag-aalaga sa isang makasariling binata ay isa palang tagapagmana ng mga santos. Ang isang dalaga na naghangad ng masaganang buhay ay nakamit na ang pangarap na iyon. May dagdag puntos pa dahil nakuha niya ang akala niyang kapatid niya. Yun pala ay hindi tunay na anak ng mga santos. Ang natutunan ni Annalyn sa kanyang buhay ay kahit mahirap siya o mayaman, ay kailangan mong maging kontento sa buhay na meron ka. Libre namang mangarap kaya't mangarap ka lang. Sa hirap na nararanasan niya sa kamay ni Joaquin, ay kailangan mong magpakahirap. Gagawin kang alipin, pagtatawanan ka, papahirapan ka, at gustuin mo mang sumuko pero hindi pwede dahil kailangan mong kumita ng pera. Yun ang hirap na dinanas niya, pero may kakaibat naman yun na mabuti. Sapagkat nalaman niyang anak pala siya ng mga santos. Mahal rin niya si Joaquin. At ang napagtanto ni Joaquin sa buhay ay hindi naman masama ang maging makasarili. Ang masama kung dahil sa pagiging makasarili mo ay marami ka ng sasaktang tao. Yun ang kailangan mong tigilan. Sa pagiging mahigpit, makasarili, mapang-api ng taong nasa mababang antas ay hindi magdudulot ng mabuti yan. Lahat ng taong nakapaligid sa'yo ay unti-unting mawawala at maiiwan ka lamang na mag-isa. Kaya habang bata ka pa, ay dapat ay mamulat ka na sa pagiging mabuting tao dahil lahat naman tayo ay may pinagdaraanan sa buhay, kaya't maging mabuting tao lamang. Si Ken naman ay masaya para sa dalawa. Naging magkaibigan na ulit ang dalawa. Si Ken ay umamin kay Annalyn na gusto niya ito matagal na, pero katulad ng dati, nagpaubaya muli siya. Ganon niya kamahal si Joaquin. Handang ipaubaya ang lahat para sa kaibigan. Mas lalong minamahal ng binata si Annalyn. Namuhay silang magkasama at santos na rin ang apelido ni Annalyn. Dahil makalipas ang 3 taon, ay kinasal na nga sila. Sa kasamaang palad nga lang, ang kanyang ina na kumupkup sa kanya ay namatay ilang araw pagkatapos niyang ikasal. Pero ganoon pa man, ang natutunan niya sa kanyang ina na kumupkup sa kanya na huwag sumuko sa buhay. Kapag hindi mo na kaya, lumapit ka lang sa nakatataas. Ang poong may kapal, dahil siya lamang ang lubos na makapagpapalakas sa iyo.